Kabanata 481. Naging berde ang mukha ni Sean Zimmer at Zack Zimmer. Nawala na nila ang araw na iyon na nagdadala ng mapaghangad na hangarin. Ngunit paano sila dapat gumanti kapag sila ay sinabihan na ang pamilya ay dumadaan sa mga pamamaraan sa pagkalugi? Sa sandaling iyon, naisip ng taong namamahala ang isang bagay at ngumiti. Dapat ay mula ka sa kumpanya ng Zimmer sa Niamey. Tanggapin ang aking paghingi ng tawad, na wala sa isip ko na si Miss Mandy Zimmer mula sa inyong kumpanya. Ha! Naguguluhan si Zack at ang kanyang ama sa tanong na ito. Bakit niya tinanong ang tungkol kay Mandy? Inisip ni Zack ang tungkol dito at pagkatapos ay maingat na sinabi, "Boss, ang pangalan ko ay si Zack Zimmer. Ako ang vice-CEO ng kumpanya ng Zimmers." Si Mandy ang tagapamahala ng pinansyal ng Zimmers dati, ngunit nakagawa siya ng isang kahila-hilakbot na pagkakamali at noon ay tinanggal na siya. Bakit mo siya hinihiling ngayon? Ang taong namamahala ay tila napahingal pagkatapos marinig niya. Dahil siya ay tinanggal, dapat itong maging simple. Kuninang ang mga mata ni Sean at Zack. Malapit na ba silang makakita ng ilaw sa dulo ng lagusan? Dahil si Mrs. Zimmer ay hindi na nagtatrabaho para sa kumpanya ngayon, mangyaring bilasan na makitungo sa pamamaraan ng pagkalugi bukas. Ibibigay ko ito sa ibang tao. Nabigla si Sean at Zack. Boss, ito, nagsimulang manginig si Zack ang kanyang paa. Ano ang ibig mong sabihin dito? Si Ginang Zimmer, kalihim Yvonne Xavier at Prince York, ay mabuting magkaibigan. Hiniling niya sa akin na maging labis na mag-ingat kapag sa paghawak ng mga bagay na may kinalaman kay Ginang Zimmer. Ngayon na si Ginang Zimmer ay hindi nakabilang sa inyong kumpanya, dapat na itong maayos. Mangyaring pumunta sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng pagkalugi ng mabilis at matapos na dito. Ang taong namamahala ay nakakagulat na mapagpasensya upang ipaliwanag ang sitwasyon sa kanila sa oras na iyon. Maglagay lamang na kung wala si Mandy, ang kumpanya ay maaaring bilang maging bankrupt. Kung nagtatrabaho pa rin si Mandy para sa kumpanya, doon baka maging silid para sa talakayan. Upang ilagay ito ng blanko, upang mapanatili ang kumpanya ng Zimmers ang nakalilipas ay isang simpleng kilos na walang paggalang kay Yvonne. Ngunit dahil hindi kabilang si Mandy sa kumpanya ngayon, ang taong namamahala ay hindi obligado magpakasawa sa espesyal na pabor na ito. Lahat dapat ay tapos na katulad ng mga libro, sinabi ni Zack habang nag-flush. Boss, kahit na si Mandy ay hindi isa sa mga executive ng kumpanya ngayon, bahagi pa rin siya ng pamilyang Zimmer. Maaari mo bang magkaroon ng ilang paraan para sa amin para doon kahit papaano? Mabilis na yumuko si Zack at nagpadulas ng isang sobra sa taong namamahala. Sampal, ang taong namamahala ay kumalas sa kanyang kamay at sinampal ang sobra sa kamay ni Zack. Mga tala ng magkakaibang mga lilam ng berde ay nakakalat sa buong sahig. Lumayas kayo, hindi mo ba ako naiintindihan? Kung si Ginang Zimmer ay narito ngayon, kailangan kong bayaran ang aking respeto sa kanya. Gaano katindi ang dalawa sa inyong mga maharlika na lumabas kahit saan at subukan na suhulan ako? Gumagawa ako ng libu-libong dolyar bawat taon. Ikaw ba ay talagang iniisip mong matutukso ako sa maliit na itong halaga ng pera? Galit na tinuro ng taong namamahala si Zack. Ang ekspresyon ni Zack ay naging madilim sa gabi. Siya ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang cool ngunit hindi siya nang ahas na hindi gawin ito sa Sky Corporation. Mabilis na lumakad si Sean patungo sa taong namamahala at dumulas ng isang credit card sa kanyang mga kamay. Boss, bakit kailangang nandito si Mandy Zimmer? Ako ang kanyang tiyuhin, si Sean Zimmer. Maaari akong kumatawan sa pamilya Zimmer din. Inihiling namin sa iyo na maging mas malaking tao at bigyan ng pagkakataon ng Zimmers. Paulit-ulit na tumanggo si Zack Zimmer. Tama iyon, pinsan ko si Mandy. Nandito kami para sa kanyang pinakamahusay na interes din. Sampal, galit na itinapon ng taong namamahala ang credit card sa kanyang kamay sa lupa, at malamig na sinabi, lumayas. Lumabas ka na ngayon. Babalaan kita.
Dalhin mo ang iyong dokumento sa pagkalugi dito ng alas 8 ng umaga bukas. O hayaan mo si Ginang Zimmer na dumating dito sa ika-10 ng umaga bukas. Kung hindi at napalampas mo ang oras, ituturing ko ito bilang isang paglabag sa kontrata ng Zimmers. Kung iyon ang mangyayari, ang mga shares na pagmamay-ari nyo ay magiging isang basura ng papel. Ngayon, umalis kayo sa paningin ko. Kung hindi, tatawagan ko ang security para sa iyo. Kabanata 482. Di nagtagal, sina Sean Zimmer at Zack Zimmer ay sinipa palabas ng gusali. Ang mga ekspresyon ng mag-ama ay nakatago nang nakatayo sila sa mga kalye. Ang beach na iyon, si Mandy Zimmer ay dapat magkaroon ng isang relasyon kasama si Prince York mismo. Kung hindi, bakit ginawa ng taong yun na singilin kahit na ang pangangailangan na magbayad ng respeto sa kanya? At siya ay mabuting kaibigan kay Ivan Xavier. Nagsisinungaling ba siya? Napakagat si Zack ng kanyang ngipin. Inilagay ni Sean ang kanyang kamay sa kanyang ulo at sinabi, pumasok tayo sa malaking gulo. Kung hindi natin hayaan ang bastard na Mandy na ibalik ang kanyang autoridad, hindi siya tatayo upang tumulong sa Zimmers. Bahagyan na nating natimba ang mga ito sa isang binga, ngayon tayo ay kailangang isuko iyon ng madali. Ang mag-ama ay tumingin sa bawat isa at nakita ang sama ng loob sa kanilang mga mata. Inisip nila na magbabago ang lahat kung kailan nakarating sila sa Buckwood, hindi maaaring magawa ni Mandy na mas matagal na gawin nila ang kanyang pagbid. Sino ang nakakaalam na kailangan nilang pumunta at humingi ng tawad at tumulong siya sa parehong araw na siya ay sinipa sa labas ng Zimmers? Sa villa na inupahan ng Zimmer sa Buckwood, si Senior Zimmer ay hindi kailanman umalis sa villa. Nang sandaling nakita niya sina Sean at Zack, agad siyang lumakad sa kanila at tinanong, Zack, paano ang mga bagay? Ginawa ba ng Sky Corporation ang mga bagay na mahirap sa inyong dalawa? Walang magawa si Sean, ang magagawa niya ay upang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Ano, kailangang dumaan ng pamilya sa mga pamamaraan ng pagkalugi. At ang tanging tao na maaaring makiusap sa kanila ay si Mandy. Ang mukha ni Senior Zimmer ay nagpakita ng labis na pagkasuklam. Pinakawalan ni Sean ang isang malalim na buntong hininga. Ama, ang taong namamahala ay gumawa ng malinaw pa sa kristal. Kung hindi lalabas si Mandy bukas, gusto niyang dalhin namin doon ang kailangang dokumento ng pagkalugi. Kung hindi, hindi natin mapapanatili ang 49% ng shares na pagmamay-ari natin. Kung nais natin na manatiling buhay ang kumpanya ng Zimmers, tayo ay pwede lang hilingin kay Mandy na makiusap para sa atin, wala nang iba. Ang pagpapakita namin ngayon ay nakakasakit sa kanila ng lubos. Nagbago ang mga ekspresyon ni Senior Zimmer, mabilis niyang ipinadala si Queen Zimmer upang subukan at pakiusapan para sa pamilya. Siya ay malapit ng ikakasal sa Silva family pagkatapos ng lahat, ang Sky Corporation ay dapat na magbigay na kahit papaano ng mukha sa kanya. Si Queen ay hindi rin pinapasok sa opisina ng taong namamahala at agad na itinapon palabas. Nang makabalik siya sa villa, si Senior Zimmer ang mukha ay naging madilim na parang gabi. Nagbigay siya ng isang malalim na pag-iisip tungkol sa sitwasyon, kung gayon tahimik niyang sinabi, dahil wala ng ibang mga pagpipilian, pumunta at hanapin si Mandy para dito. Ibalik pansamantala ang posisyon niya at mag-uusap tayo tungkol sa iba pang mga bagay pagkatapos nating ayusin ang mga bagay sa ating kamay. Nabalisa si Zack. Lolo, dapat kang magmadali. Ang taong namamahala ay sinabi ang singil, kailangang makasama namin si Mandy Zimmer ng alas 8 ng umaga. Kung hindi, ang Zimmers ay tapos na ang kumpanya. Tama, pagkatapos kayong tatlo ay dapat pumunta sa bahay ni Simon Zimmer ngayon. Kailangan niyong ibalik siya dito ng mahalaga kahit anong gastos. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Hindi tayo dapat maging bulagsak. Ang trono ni Senior Zimmer ay nagpapataw, ngunit may pahiwatig ng panghihinayang. Kung alam lang niya na ang mga bagay ay gagampanan sa ganitong paraan, siya ay hindi sana sinipa si Simon at ang kanyang pamilya. Ngunit wala siyang pagpipilian sa puntong iyon, magagawa lamang nilang pakiusapan ang pamilya na bumalik sa bahay.
Matapos ang kalahating oras, si Zack at ang iba pa ay nagpapakita ng kawalang kasiyahan sa kanilang mga mukha, ngunit sila pa rin ay pinilit ang isang ngiti at pinindot ang doorbell. Ano ang bagay? Si Simon ang nagbukas ng pinto, na may buong mukha ng paghamak sa kanyang mga mata. Ang mga taong iyon ay naghahanap lamang ng gulo. Bago pa man ilabas ni Simon ang isang angkop na galit, siya ay nakita ang isang dating mapagmataas na si Zack na magalang na yumuko. Tio, Tia, nandyan ba si Mandy? Mayroon akong ilang mga bagay na kailangan kong makausap siya. Kumuha siya ng isang kahon ng regalo at inilagay ito sa sala ng magalang. 183. Naguguluhan sina Simon Zimmer at Lillian Yates sa kanilang nakita. Habang si Cynthia Zimmer ay nanonood ng telebisyon at naglalaro sa kanyang telepono. Kung hinahanap niyo ang aking kapatid, wala siya sa bahay ngayon. Ngumiti si Queen Zimmer at sinabi, Cynthia, kaya mo mangyaring sabihin sa akin kung saan nagpunta ang iyong kapatid. Umiling-iling si Cynthia, hindi ako sigurado, umalis siya kasama si Harvey York ng maaga kaninang umaga. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Nakita ko, Tio, Tia at Cynthia, aalis na kami ngayon. Mangyaring tawagan kami kapag bumalik si Mandy sa inyong bahay. Yumuko ang tatlo. Sa kabila ng pagiging sobrang awkward, iniwan pa nila ang mga regalo at umalis. Hindi naisip ni Cynthia ang tungkol sa sitwasyon. Sina Simon at Lillian sa kabilang banda ay tumingin sa bawat isa na may mga mukha na puno ng pagkalito. Ano ang nangyayari? Nagdala pa sila ng mga regalo para sa amin. Sinusubukan ba nilang patahimikin kami? Sabi ni Simon na nakasimangot. Paano kung nakuha ito ng marumi sa oras? Tungkol sa kay Senior Zimmer na bumalik upang humingi ng tawad at ng ating tulong. Hindi ko siya mabasa. Naguguluhan si Lillian, pagkatapos ay binuksan niya ang mga kahon na may mukha na puno ng pagkalito. Honey, ang mga ito ay mula sa Gold Coast of Country Z Blue Ribbon. Ang alak na may marangyang tsokolate at palumpo ng mga puting tulap. Ang mga bagay na pinagsama ay nagkakahalaga ng higit pa sa $15,000, kung kailan ay si Senior Zimmer na naging mapagbigay dito. Ano ang nangyari? Hindi maaaring balutin ng mag-asawa ang kanilang mga ulo sa paligid ng sitwasyong iyon. Tinawagan nila ang numero ng telepono ni Mandy, ngunit ang kanyang telepono ay walang signal ng araw na iyon. Hindi man lang napansin ni Mandy na siya walang signal ang telepono. Tinawag nila ang numero ng telepono ni Harvey, ngunit walang tao at hindi sinasagot ang tawag. Ang mag-asawa ay naguluhan. Kasabay nito, sina Harvey at Mandy ay pumunta sa pinakamarangyang pamilihan ng Buckwood sa sentro, ang Olden Trade. Ang Olden Trade ay binansagan ng shopping ng mayayaman sa kanluran. Sinasabi ng mga alingawngaw na kung mayroon kang pera, anumang marangyang item, kahit ano na ikaw ay nais ay mabili sa Olden Trade. Si Mandy ay narinig ang tungkol sa lugar na ito ng matagal na, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon dito. Si Mandy ay nakatingin sa paligid ng mausisa habang nagtanong siya, Harvey, bakit mo ako dinala dito? Hindi ko sa tingin na makakaya na narito ngayon. Dadalhin kita dito upang bumili ng mga bagong damit, natural na sinabi ni Harvey. Masyado kang maging abala sa lalong madaling panahon, walang oras upang bumili ng mga damit. Kung hindi natin ito gagawin ngayon, baka hindi tayo magkaroon ng isang pagkakataon pagkatapos. Inisip ni Mandy na nagbibiro lang si Harvey sa paligid, hindi siya nagbigay ng maraming pag-iisip tungkol sa kung ano ang sinasabi niya. Ngunit ang mga kababaihan ay lumaki na mahilig sa pamimili. Si Mandy mas maganda ang pakiramdam nang dumating siya sa Olden Trade habang siya ay nasa sabik na naglalakad sa paligid ng lugar. Ngumiti si Harvey nang hindi sinasabi ang marami at sumunod kay Mandy sa paligid habang siya ay naglalakad sa paligid. Ang mga kababaihan ay madaling maubos ng oras kapag sila ay pumunta sa pamimili. Ilang oras na ang lumipas sa isang sulyap ng isang mata. Habang nasa sahig sa ilalim ng bahay ni Mandy, si Zack at ang iba ay hindi masyadong lumayo, ngunit sila ay naghihintay sa reception hall sa buong oras. Naghintay sila hanggang alas 8 ng gabi, gayunpaman hindi pa rin nagpakita sina Harvey at Mandy. Labis na sabik si Senior Zimmer na hindi niya magawang magbigkas ng isang solong salita.
Ilang beses na niyang tinawag ang iba, halos umalis upang hanapin si Mandy mismo. Queen, dapat mong tawagan si Mandy at tingnan kung ano nangyayari sa kanya. Bakit hindi pa siya nakauwi? Labis na nabigo si Zack. Kung hindi nila magagawang kumpletuhin ang isang bagay na simple, ang kanyang lolo tiyak na may pagdududa sa kanyang mga kakayahan. Tumango si Sean Zimmer at sinabi, "Tama, pareho kayong mga babae." Ang pagtawag sa kanya ay magiging mas maginhawa, maaaring hindi tumawag si Mandy mula sa aming dalawa. Walang magawa si Queen, magagawa lamang niya kung ano ang sinasabi sa kanya. Ang numero na iyong nadial ay hindi maabot. Mangyaring subukang muli mamaya. Si Queen ay nagyelo pagkatapos marinig ang prompt. Siya. Pinatay ang kanyang telepono. Ano? Pinatay ang kanyang telepono. Ginawa ba niya ito ng may layunin? Galit na galit si Zack. Alam na ba ni Mandy ang tungkol dito? Lahat ay parang magkasabay. Tama. Ano ulit ang numero ng telepono ni Harvey? Baka hindi sila magkasama. Mabilis na hinanap ni Zack ang numero ng telepono ni Harvey at pagkatapos ay i-dial ito kaagad. Ngunit agad na itinanggi ni Harvey ang pagtawag ni Zack, ang mukha niya ay kasing dilim ng gabi. Kabanata 484. Namatay na ang telepono ni Mandy Zimmer, habang ang kay Harvey York ay hindi sinasagot ang kanya. Sa sandaling iyon, si Zack Zimmer at ang iba pa ay walang pagsasalita. Kung alam lang nila ang isang bagay na ganito ang mangyayari, gagamutin nila si Mandy at ang kanyang pamilya ng mas mabuti. Tinawag muli ni Senior Zimmer si Zack, nagpahayag ng kawalang kasiyahan si Zack, ngunit kailangan pa rin niyang magbigay ng impormasyon kay Senior Zimmer. Lolo, hindi sa kami ay walang kakayahan, kami ay hindi alam kung saan ang walang halaga na sako ng basura, kinuha ni Harvey si Mandy. Tinawagan pa namin sila, ngunit hindi sila sumasagot. Parehong nang naka-off ang kanilang mga telepono. Kahit si tiyuhin at tiyahin ay hindi alam kung saan sila nagpunta. Ang kamay ni Senior Zimmer na may hawak ng telepono ay nanginginig nang narinig ito. Kung hindi nila mahahanap si Mandy, ang pamilyang Zimmer ay mabankrupt. Kung mangyayari iyon, lahat ng kanyang pagsisikap para sa kalahati ng kanyang buong buhay ay magiging walang kabuluhan. Magmadali at hanapin ang mga ito pagkatapos. Lahat kayo umalis ngayon, kayo kailangang hanapin ang mga ito bago bukas ng umaga. Kung hindi, ang buong pamilya ay matutulog sa mga kalye. Magkakaroon ka ba ng responsibilidad para sa pangyayaring ito? Hindi matatanggap ni Zack ang katotohanan ito. Kung ang pamilya ay nabangkarote, paano siya makakapasok sa kaluwalhatian at kayamanan muli? Mas gugustuhin pa niyang tumalon sa isang ilog kaysa sa mabuhay tulad ng buhay ng mga lower classmen. Ang pamilyang Zimmer ay sinilaban tulad ng mga bubuyog at naghanap kay Mandy at Harvey sa buong bakod, ngunit hindi sila pamilyar sa lugar. At ang lugar ay napakalaki. Milyon-milyong tao ang nakatira sa malaking lungsod na ito, kung paano mahahanap pa nila ang dalawa sa isang maikling panahon. Nang magtipon ang pamilya Zimmer ng isang beses muli, ang kanilang mga mukha ay kasing dilim na ng gabi. Sa palagay niyo ba ay umalis na si Mandy sa bakod para sa isang trabaho sa isang angkop na galit? Pinalayas natin siya pagkatapos ng lahat, may nagsabi na may mukha na puno ng pagkakasala. Ang posibilidad na mangyari ito ay mataas. Ang pamilya Zimmer ay hindi nagbabayad para sa kanilang upa pagkatapos ng lahat, hindi magiging mahirap na makahanap ng ibang trabaho sa sandaling iyon. Halos natakot sa pananalita si Senior Zimmer at maging sanhi pa ito na magkaroon siya ng Parkinson. Si Senior Zimmer ay sumulyap kina Sean at Zack na may galit at sumigaw, lahat ng ito ay dahil sa mga tangang katulad nyo, kayo lamang ang nagdulot ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Kayo ay natatakot sa pagtaas ng ranggo ng pamilya ni Simon. Bakit kayo nagagalit sa kanila? Bakit kayo masyadong mababaw ang pananaw? Kung hindi natin mahahanap ngayon si Mandy Zimmer, tayong lahat ay magiging bankrupt. Naiintindihan niyo ba, kahit na ang pangwakas na desisyon ay ginawa ni Senior Zimmer, walang manggahas na sabihin ito sa mahalagang sandali. Ang mukha ni Sean ay naging mapotla bilang isang multo. Lolo, wala kaming ideya. Hindi namin naisip iyon na si Mandy ay magiging isang mahalagang bahagi sa pag-aayos ng problema.
At siya at si Yvonne Xavier ay mabubuting kaibigan. Sino maniniwala dito, walang kaparirikan. Sampal pinadapo ni Senior Zimmer ang kanyang palad sa mukha ni Sean. Sino ang nagmamalasakit sa kung anong uri ng relasyon nila? Sinasabi ko sa iyo, na kung hindi natin siya mahahanap bago ang ika-10 bukas ng umaga, ang kumpanya ay pupunta sa pagkabangkarote, lahat tayo ay matutulog sa mga kalye. Ako ay matanda na, nasiyahan na ako sa buhay tulad ng. Pero lahat kayo ay bata pa, ano ang pupuntahan ninyong gawin nang wala ang kumpanya? Senior, hahanapin namin sila. Mangyaring kalmado ang iyong sarili at magpalamig. Natakot ang pamilyang Zimmer, tama si Senior Zimmer, bata pa sila. Kung nawalan sila ng suporta ng kumpanya ng Zimmers, paano nila mabubuhay ang nalalabi sa kanilang buhay? Ang mga taong iyon ay talagang walang kakayahan, pag sila ay maalis sa kumpanya, baka hindi man sila makakakuha ng trabaho kahit na sinubukan nila. Nang gabing iyon, ang pamilyang Zimmer ay nakatadhana na pumasok sa gulat. Maaari lamang silang maghampas para kay Mandy ng walang katapusan, kasabay nito, sina Harvey at Mandy ay nandoon pa rin sa pamimili. Bukas ang Olden Trade para sa 24 na oras, at ang kisame ay idinisenyo upang magmukhang asul na kalangitan. Ang lahat ng mga kababaihan ay madaling mawalan ng oras at mahinahon sa paligid ng lugar. Kabanata 485. Nang gabing iyon, napuntahan na ni Mandy Zimmer ang daan-daang mga tindahan. Palagi niyang sinusubukan ang damit na gusto niya, ngunit tumanggi siyang bilhin ang mga ito nang makita niya ang mga tag ng presyo. Dahil ang Olden Trade ay nagbebenta lamang ng mga mamahaling tatak, walang darating na mura. Ngunit para sa kanya, ang proseso ng pagsubok sa damit ng nag-iisa ang magpapasaya sa kanya. Si Harvey York sa kabilang banda ay matiyagang sumusunod sa kanya. Naaalala niya ang damit na sinusubukan ni Mandy, ngunit hindi binibigkas ang iisang salita tungkol dito. Si Mandy ay may pakiramdam na walang magawa pagdating sa huling tindahan sa Olden Trade. Nagmadali siya tumungo kay Harvey at ngumiti. Uuwi na tayo matapos subukan ang mga damit dito. Tulad ng nais mo. Ngumiti si Harvey na walang plano na tanggihan siya. Malapit na silang maglakad papunta sa tindahan nang ang isang lalaki at kasamang babae ay tumingin sa kanila. Ang babae ay may isang kaakit-akit na figura, na may mabigat na pampaganda, at bahagyang ipinapakita ang kanyang aktwal na mukha sa punto. Ang lalaki ay may suot na t-shirt at tsinelas na may bangkos ng mga susi na nakabitin sa kanyang baywang. Siya ay natural, parang isa siya sa mayayamang Panginoon ng Backwood. Naglakad ang babae sa tindahan at tinanong ang tindera ng shop upang balutin ang mga damit na gusto niya, at hindi man lang tinitingnan ang mga tag ng presyo. Ang mapagbigay na kilos ay gumawa sa mga tindera ng shop na magpakita ng isang nakalaan ng ngiti habang naglilingkod sa babae na may kamangha-manghang kagandahang loob. Ang kaakit-akit na babae ay lumakad patungo kay Mandy Zimmer at siya upang tumingin sa damit na sinusubukan niya at sinabi, "Kukunin ko ito pati na rin ito." Yumuko ang mga tindera ng shop. Sinubukan na ni Mandy ang kaunting damit pagkatapos ng lahat at si Harvey ay hindi mukhang isang mayaman din. Likas na ginawa nilang walang pakialam kay Mandy. "Ginang, mangyaring tanggalin agad ang iyong mga damit." Gusto ng ginang na ito. Sa kabila na ang tindera sa shop na magalang, ang kanyang tono ay ipinahiwatig na ang kanyang kahilingan ay hindi mapag-aalinlangan. Nasimangot si Mandy habang nakatayo pa rin sa harap ng isang salamin. Nagustuhan niya ang mga damit na sinusubukan niya, kumuha siya ng isang pagsilap sa presyo ng tag. Ito ay isang abot kayang presyo. Sa sandaling iyon, siya ay isang maliit at nag-aalangan kung bibili ng damit o hindi. At hiniling agad sa kanya ng tindera sa shop upang tanggalin ang mga damit. Naisip ni Mandy Zimmer ang sitwasyon at sinabi, "Gusto ko ang mga damit na sinusubukan ko ngayon. Sa palagay ko ay pwede kang kumuha ng isa pa mula sa inyong stock para sa ginang sa halip." Ngumiti ang tindera sa shop at sinabi, "Pasensya na, may isa na lamang na damit na ito na naiwan sa size na ito. Mangyaring tanggalin na ito." Medyo naiinis si Mandy. "Hindi ko sinabi na ayaw ko ito. Bibilhin ko ito." Bago muling magsalita ang tindera sa shop,
ang nakangiting babae na ngumiti habang ang size ni Mandy at sinabi ng may paghamak, "Hindi ko kailanman sinubukan ang mga damit kapag binibili ko sila, mga mahihirap na tao lamang ang gusto muna subukan ito at subukan iyon. Sinubukan mo ang napakaraming damit para sa napakatagal ngunit binili mo lamang ito, mayroon kang walang kahihiyan. Kung hindi ko subukan ang mga damit, paano ko malalaman kung ito ay akma sa akin?" Tumanggi si Mandy sa isang nakasimangot. "Kaya paano kung hindi ito akma?" Tumawa ang babae. "Kung hindi, itapon mo lang ito. Bilang isang babae, ikaw ay kailangang pumili ng mga damit sa unang paningin. Ngunit ang paghusga sa pamamagitan ng iyong masungit na hitsura, wala kang pera para bayaran ito kahit na mayroon kang isang kalakip dito. Sige, sapat na ang maliit na usapan. Tanungin ang tindera sa shop kung nagbebenta siya ng damit sa akin, o sayo." Ang tindera sa shop ay nasa pagkabalisa, ginawa ni Mandy na banggitin na gusto niyang bumili ng damit. Ngunit sa sandaling iyon, pinanatili ng kaakit-akit na babae ang pakikipag-usap, "Kung hindi ko ito makukuha, hindi ko bibilhin ang iba." Ang tindera sa shop ay tumigil sa pag-aalangan pagkatapos marinig ito at nilinis ang kanyang lalamunan. "Lady, ang aking paghingi ng tawad. Dahil sinabi ng ibang tao na gusto niyang bilhin ang damit, mabait akong humiling sa iyo upang tanggalin sila. Mangyaring mag-ingat na huwag masira ang damit. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube